At ayon nga po sa napagdesisyonan, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data, sa naunang hearing sa ni Senator Amy Marcos. At yun po, at sa tingin po namin ay sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. Sapat na ang naging paliwanag ng mga dumalong cabinet members sa unang pagdinig ng Senado sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang posisyon ng Malacanang kaugnay ng isasagawang pangalawang Senate Committee hearing bukas na pinangungunahan mismo ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sapat na ang ibinigay na impormasyon ng mga opisyal ng ehekutibo upang makagawa o makapag-amyenda ng batas ang Senado ukol sa isyu ng naging pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi po natin masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito. Nilinaw rin ng Malacanang na walang kontrahan o magkakaibang posisyon sa naturang pagdinig. March 31, nagpadala ng liham si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado para ipaalam na tinatanggihan ng Malacanang ang imbitasyon ng komite na dumalo ang ilang opisyal sa pagdinig sa Huwebes. Iginiit rin ni Yusek Castro na walang itinatago ang ehekutibo na may kaugnayan sa naturang issue. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Para sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, dapat tutukan na lamang ni Senator Marcos ang issue ng legalidad ng pag-aresto sa dating Pangulo. Siyempre ang dapat focal point ng kanyang investigasyon ay puro legal. Yung international law at saka ilan sa mga batas natin patungkol sa pag-aresto na may kinalaman ng isang international court o international body. So we're talking about jurisdictions, yung propriety ng arrest, legality ng arrest, kapag may request ng isang international body. Ayon kay Coronacion, mahalagang marepaso o mapag-aralang mabuti ang pag-amyenda sa mga umiiral na batas. Tingin ko dapat i-update natin yung mga batas natin patungkol sa mga ganyan. Kasi it doesn't just apply to a former president or to any political leader. Kasi pwede rin naman, sa tingin ko pwede rin naman ma-arrest ang isang individual, na private individual, na maaaring mag-commit ang isang pagkakasala na pinagbabawal ng international law. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.